Salamat sa iyo, Carla. At kasama ko na nga ngayon si Police Senior Inspector Brian Greg na Public Information Office ng Philippine National Police upang mabigyan na nga rin tayo ng update. Kaugnay nga pa rin itong nagaganap na looting, yung sa peace and order at syempre yung relief efforts na isinasagawa din ng Philippine National Police at ng kanilang mga kaagapay. Magandang hapon po, Senior Inspector. Welcome po sa Tulong ng Bayan. Magandang hapon din po at sa lahat po ng ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan mula po sa inyong Philippine National Police. Opo. Senior Inspector, sa inyo ko na po kukumpirmahin, meron nga po bang nagaganap na looting sa ilang bahagi o sa ilang mga lalawigan, lalong-lalo na po dyan sa Visayas? Hindi naman po natin itinatanggi na nung mga nakarang araw, makalipas yung paghagupit ng bagyong si Yolanda, ay nagkaroon ng ilang cases ng looting. Pero sa ngayon po, dahil dumating na po sa mga lugar ng nasabing lugar sa Tacloban, sa Samar, sa Capiz yung ating mga kapulisan, nananatili na pong maintain ang peace and order at contain na po yung mga kaso ng looting sa mga nasabing lugar. Okay. Senior Inspector, ilan pong mga personnel yung ipinadala o ilang teams po yung ipinadala sa lalong-lalo na po sa Tacloban City? Kasi mas malakas po yung issue sa Tacloban City na nagkakaroon nga po ng insidente ng looting. Sa kabuuan ho ay nakapagparating na kami ng almost 1,200 PNP personnel. Ito po ay composed ng iba't ibang units, Special Action Force, Crime Laboratory, Communication and Electronic Service, National Capital Region Police Office, CIDG at marami pang iba't ibang regional offices na malapit po doon sa mga nasabing rehiyon na sinalanta ng bagyo. Kung sa Tacloban po mismo, almost 900 po ang na-deploy namin dyan dahil yan nga po yung medyo masyado talagang highly devastated. At so far naman po ay meron pa rin tayong mga naka-standby na personnel na ipapadala po natin for augmentation. Hindi lamang para bantayan yung cases nga ng looting, kundi para tumulong na rin doon sa pagsisecure ng mga dinidistribute ng mga relief goods at para masiguro rin na kung merong mga pangangailangang pangseguridad ang ating mga kababayan ay matutulungan ng ating kapulisan. Okay. Senior Inspector, pagdating po doon sa place, paano po yung deployment noon o ano po yung iniata sa inyo ni Chief Alan Purisima? Isa lamang lang naman po ang pinag-utos sa atin ng Chief ng Philippine National Police. Iyon po ay ma-restore po yung peace and order sa mga lugar po ng sinalanta ng Bagyong Yolanda. At yan naman po ang ginagawa natin sa awa ng Panginoon. Sa kasalukuyan ay masasabi po natin na talaga pong na-contain na po kaso po ng looting. Kung meron man pong pailan-ilan pa, ay ilang isolated cases po yan. At once na na-restore fully naman ang communication, ay pwede po nating iparating yan sa ating kapulisan para po mapuntahan at maimbestigahan. Okay. Senior Inspector, I believe, I understand na hanggang sa ngayon po ay nagsasagawa pa rin ng de-deploy ng mga pulis dyan sa may bahagi ng Tacloban City at sa ilan pang parts ng Visayas na nagkakaroon nga ng insidente ng looting. Paano po yung magiging deployment po o yung magiging scheme ng pulisya at ng inyo pong mga katuwang sa peace and order dyan nga po sa mga lugar po na yan? Yun po ay diskresyon ng commander po doon sa ground. Pero basically po, most of our personnel will be deployed para po for police visibility, para po tumulong ho na ma-secure yung distribution po ng mga relief goods. Meron po tayong mga personnel ho mula sa Crime Laboratory, mula sa Health Service. Ito po yung mga medical practitioners na tutulong ho doon po sa pag-identify ng mga bangkay, yung mga expert ho sa forensics. At yung iba naman ho mula sa Health Service ay tutulong na rin sa mga medical-related works. Yung pong aming mga technical P4 from and Electronic Service ay nagpunta rin doon para makatulong na ma-restore yung communication facilities ng Philippine National Police at lalo pa po nating mapaigting o mapaganda ang sa ating pagsiservisyo. So meron hong ilan na naka-station sa mga checkpoints para po masiguro na yung sinasabi natin before na nagsagawa ng looting ay kanila hong makita. At actually may mga cases na ho tayo na naaresto dahil ito ho ay nasita sa mga checkpoint areas. And of course, Senior Inspector, aside from maintaining peace and order dyan nga po sa mga lugar po na yan, ay nagsasagawa din po kayo ng relief efforts, ang Philippine National Police. Anong klaseng tulong po yung inyong ibinibigay? At kung meron man po mga relief goods, ay ilan po ba at gaano po kasapat yung inyong pong pinamimigay para po sa mga kababayan nating sinalanta ng Super Typhoon Yolanda? Unang-una po, we provided personnel to DSWD na nagsagawa po, tumulong, pag-repack po ng mga goods na ating dinidistribute.
Maliban po dyan ay meron din pong effort ang ating Directorate for Police Community Relations na pinangungunahan po ni Police Director Lina Sarmiento. Ang PCRD ho, ang kanyang, ito po yung unit namin na nangangalaga ho doon sa mga donations na tinatanggap po namin, hindi lamang sa Campo Crame, maging sa iba't iba pong regional offices ng Philippine National Police. At yan po, wala po natin agaran din doon po sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Of course. Opo. And Senior Inspector, syempre, 24 oras na naka-ronda at nagtatrabaho po yung ating Philippine National Police. Ano naman po yung assurance po ninyo, lalong-lalo na po doon sa mga tauhan po natin na naka-deploy po doon? Ano po yung maaari po nilang makuha? Of course, hindi naman nila kailangan ng kung ano man pong mga makukuha mula sa kanilang pagsiservisyo, pero meron po ba silang mga assurance? Alam niyo po, sa amin ho mga kapulisan, hindi na po talaga namin iniisip yan. Sa ngayon ho, ang amin objective muna ay makatulong sa ating mga kababayan. Masakit din po talaga sa amin na malaman na majority po ng aming kapulisan, mismong sa Tacloban area, ay talaga hong biktima rin ho ng bagyo. Kaya nga ho, nung nag-account kami, ay kakaunti lamang yung aming kapulisan na nakapag-report. Pero bagamat ganun po yung kalagayan, ay talagang sinisikap po natin na ma-restore ho yung peace and order. At kami naman po ay walang hinihinging kapalit. Sapat na ho na kami ho ay makapagtrabaho, makapagserbisyo dahil yan naman po ay mandato ng inyong Philippine National Police. Meron po ba tayong mga mensahe para po sa ating mga kababayan? At ano po yung ina-assure po natin, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin dyan nga sa may Visayas? Sa ating pong mga kababayan, nariyan po ang assurance ng inyong Philippine National Police. Kami po sa abot ng ating makakaya ay talagang ipoprovide natin ang peace and order at ano pa bang serbisyo ho na pwede naming maibigay sa inyo. Bagamat nakapagpadala na po kami ng almost 1,200 policemen, ay dadagdagan po pa po natin yan. Hinihingi po namin ang konting kooperasyon po ninyo at pasensya, talaga ho tayo ay nasa sitwasyon ho ng kalamidad. Hindi po nagpapabaya ang inyong Philippine National Police. Gagawin po namin ang aming makakaya nang sa ganun po ay makatulong tayo sa lahat ng ating kababayan na nasalanta po ng bagyong Yolanda. At pinararating din po ng buong Philippine National Police ang aming pong pakikiramay sa lahat ng nabiktima, lalong-lalo na rin po doon sa aming mga kasamahan sa PNP na sila rin po mismo ay biktima po ng nasabing kalamidad. Maraming salamat po, Police Senior Inspector Brian Gregorio ng Public Information Office ng Philippine National Police. Thank you, sir. Thank you so much, sir.